Kaninang madaling araw nakapasok na nga sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyong Ophel. Balikan na natin yan at silipin na rin natin ang bagyong Nika at ito pong posibleng tawaging bagyong Pipito. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kanina ang alas 3 ng madaling araw, nakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyong Ophel. Ito po yung ating pang-16 na bagyo ngayong taon. So for a brief period of time, nagsabay po ang bagyong Ophel at ang bagyong Nika sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Dahil ito namang bagyong Nika ay kakalabas lang sa ating Philippine Area of Responsibility at tuluyan pa itong humihina. Ang dating bagyong Nika po ay nandito na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, malapit sa ating boundary line via Ilocos Norte. Ang bagyong Nika po ay nasa Severe Tropical Storm category pa din ng Pag-asa, pero yan po ay nasa mababang boundary na nito. Ito po ay may taglay na lakas ng hangin na nasa around 95 km per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 115 km per hour at tuluyan pa rin ang paghina nito. Ito po ay kumikilos pa northwestward, palayo na sa ating bansa sa bilis na 10 km per hour. Sa kasalukuyan, limited na lamang po ang epekto nito sa ating bansa. Sumasayad na lamang yung kanyang panglabas na kaulapan dito sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Pero generally, fair weather na po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban lang sa mga isolated o localized na mga pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Wala na pong direktang epekto ang bagyong Nika sa ating bansa. Pero ang paghahanda naman natin ay ang paglapit nito pong bagyong Ophel dito po sa ating landmass, particularly dito sa direksyon ng northern Luzon. Puntahan naman natin yan. Sa kasalukuyan, ang bagyong Ophel po ay wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan po ay nandito sa katubigan o karagatan sa East Philippine Sea. Ang bagyong Ophel po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 950 kilometers east ng southeastern Luzon, dyan po sa may area ng Bicol region. Bahagya pa po itong lumakas sa tropical storm category na may lakas na hangin na umaabot sa 85 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa halos 105 km per hour. Mabilis din po itong kumikilos sa 35 km per hour pa northwestward sa direksyon nga ng northern Luzon. So narito naman ang pinakahuling track ng Pag-asa para sa bagyong Ophel. Sa kasalukuyan nga, yan ay nandito sa karagatan sa may East Philippine Sea. Babaybayin po nito ang East Philippine Sea patungo dito sa hilagang bahagi ng Luzon. By that time, meron po itong tsansa pang makaipon ng lakas. Kaya base dito, posible po yung maglandfall or sumabit dito sa hilagang bahagi ng Luzon or extreme northern Luzon as a typhoon category ng Pag-asa. Bukas ng hapon hanggang gabi, yan po ay mas malapit na dito sa ating landmass. Yan po sa general area ng Bicol region at Eastern Visayas dahil yan po yung nakausling landmass ng ating bansa. So posibleng sumapit yan yung kanyang outer rain bands o yung kanyang panglabas na kaulapan or yung kanyang tinatawag ng trough. So by that time, minimal pa lamang po ang epekto ng bagyong Ophel sa ating bansa. Yung ating pinaka-critical time sa paglapit ng bagyong Ophel ay sa darating na Wednesday hanggang Thursday dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Meron tayong inaasahang pag-recurve nito patungo dito sa extreme northern Luzon at southern portion ng Taiwan. Again, ito pong kulay dilaw ay lalaki pa yan habang mas lumalakas ito pong bagyo. Magkakaroon po yan ng kulay pula, yung ating at least 89 km per hour na lakas ng hangin or higit pa if makatungtong na po yan sa typhoon category. Yan po yung ating mapanganib na lakas ng hangin na directly associated sa bagyo. So mga delikadong area po para sa lakas ng bugso ng hangin ay yung areas na malapit sa gitna nito o yung posibleng tamaan ng kanyang mata or eye wall. Sa ngayon, yung ating area of uncertainty ay nagsisimula dito sa hilagang bahagi ng Aurora at nag-extend pa dito sa extreme northern Luzon. So medyo malawak pa po yan dahil medyo malayo pa ang bagyong Ophel. Samantalang sa kabilang dako at malayo pa sa ating landmass or kalupaan, ang Tropical Storm Manny. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 2,680 km east o silangang bahagi ng Virac, Catanduanes. So napakalayo pa po nito sa ating bansa at malayo pa rin sa ating boundary line. Ito po ay nasa tropical storm category na may lakas na hangin na nasa around 85 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 105 km per hour. Patuloy po itong kumikilos pa westward sa direksyon ng ating bansa at ng ating boundary line sa bilis na 10 km per hour. So kung nagsabay ang bagyong Nika at ang bagyong Ophel sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang umaga, may possibility rin po magsabay. Ito pong bagyong Ophel at ito pong posibleng tawaging bagyong Pipito bago matapos ang linggo. So narito naman ang track ng Japan Meteorological Agency para po dito sa bagyong may international name na Manny. Base dito, posibleng makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ito pong bagyong Manny sa darating na Biyernes. By that time, nasa itaas na bahagi na po ng ating bansa ang bagyong Ophel at nagpapaulan po dyan.
Base dito, maaari din pong mag-recurve pa itaas ang bagyong Manny patungo nga sa direksyon ito pong hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. So maaari niya pong sundan ang dinaanan ng bagyong Ophel. So pagkadaan ng bagyong Ophel dito sa hilagang bahagi ng Luzon, gaganda lang po ng kaunti yung ating panahon at susunod naman agad. Ito pong posibleng tawaging bagyong Pepito. So nadagdagan na nga po yung ating 1-2 punch. Naging triple combo na nga po ang pagdaan ng bagyong Nika, ng bagyong Ophel at nito pong posibleng bagyong Pepito dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. So bago tayo matapos, sagutin muna natin yung mga tanong sa ating comment section na bakit daw walang bagyong tumatawid sa Mindanao at bakit daw puro Northern Luzon ang tama ng mga bagyo ngayon. So tama po, nabihira po o halos wala pong bagyong tumatawid dito po sa general area ng Mindanao dahil ang Mindanao po ay malapit sa ating equator na kung saan mahina yung ating Coriolis force. Ang Coriolis force po ang nagbibigay ng tendency to spin o nagpapaikot sa ating bagyo. Dahil mahina ang Coriolis force malapit sa equator, wala pong nabubuong bagyo na malapit sa equator. Medyo mas mataas na po yan ng bahagya. So by the time na makabuelo na po yung ating bagyo, ay nagre-recurve na po yan pataas. At kadalasan nga, recurve pataas ang direksyon ng ating bagyo dahil din sa ating tinatawag na Coriolis force. Unless, walang ibang weather system na pumipigil dito. Para naman doon sa tanong na kung bakit parating Northern Luzon ang tama ng mga bagyo, hindi na po bago na tinatamaan o dinadaanan ng bagyo ang Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Kaya nga bato ang mga bahay dyan sa area ng Batanes eh. Ang unusual po at ang kakaiba ay ang pagkakasunod-sunod ng mga bagyo na to at a short interval of time. Dahil po yan sa ating climate variability kada taon. Remember, last year po halos 11 lang yung ating bagyo. Nag-average po tayo ng 20 na bagyo na pumapasok o nabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, nasa number 16 na po tayo. Again, ang unusual po at ang kakaiba ay ang pagkakatabi-tabi at pagkakadikit-dikit ng mga bagyo na ito. Hindi po yung pagtama sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Mamaya talakayin naman natin ang physical reason kung bakit kumikilos pa westward. Ito pong dating bagyong Marce, ang bagyong Nika, ito pong bagyong Ophel, at lalong-lalo na, itong bagyong may international name na Manny, yung posibleng tawaging bagyong Pepito. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.